my soul. I can praise Him enough for His wonderful love and His infinite mercy and grace. Oh, I'm truly amazed He would come from above just to suffer and die in my place. I thank God for the Lord Jesus Christ, for in Him I have riches untold. I will cling to the Lord Jesus Christ. Oh, He laid down His life for my soul. Let me never forget what He suffered for me, how He paid such a terrible price. Let me gladly obey and serve Him faithfully as I travel this pathway of life. I thank God for the Lord Jesus Christ, for in Him I have riches untold. I will cling to the Lord Jesus Christ. Oh, He laid down His life for my soul. When this frail mortal life is a thing of the past, and the splendor of heaven I see. Oh, what joy it will bring just to see Him at last and to live with Him eternally. I thank God for the Lord Jesus Christ, for in Him I have riches untold. I will cling to the Lord Jesus Christ. Oh, He laid down His life for my soul. Amen. Para po sa pagbasa po ng salita ng ating Diyos, tawagin po natin si Brother Kimbo. Tayo po tumayo. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, buksan po natin ating mga Biblia. Awit 130. Psalms 130. Mula sa kailaliman ay dumarating ako sa iyo, O Panginoon.
Dinggin mo ang tinig ko, O Panginoon. Pakinggan mong mabuti ang taghoy ko na kahabagan. Kung ikaw, O Panginoon, ay nag-iingat ng isang talaan ng mga kasalanan, sino ang makatatayo, Panginoon? Ngunit sa iyo ay may kapatawaran, kaya ikaw ay kinatatakutan. Naghihintay ako, Panginoon, naghihintay ang aking kaluluwa, at sa kanyang salita'y inilagak ko ang aking pag-asa. Naghihintay sa Panginoon ang aking kaluluwa, higit pa sa paghihintay ng mga bantay sa pagsapit ng umaga. Ilagak mo ang iyong pagtitiwala sa Panginoon, O Israel, sapagkat ang pag-ibig na di nagmamaliw ay nasa Panginoon, at nasa Kanya ang lubos na kaligtasan. Siya ang mismo ang tutubos sa Israel mula sa kanilang mga kasalanan. Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panalangin ng paghahandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon na Diyos ng Israel magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan. Sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay niyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo. Gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso, at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasanawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika, Kabanata 29, talatang 10 hanggang 18. Makakaupo na po tayo mga kapatid. Sa ating pong huling awiting espiritual, buksan po muli natin ang ating mga spiritual hymn book sa page 372. Page 372, Thanks to God. Thanks to God, sing. Thanks to God for my Redeemer. Thanks for all thou dost provide.
Thanks for times now but a memory. Thanks for Jesus by my side. Thanks for pleasant balmy springtime. Thanks for dark and dreary fall. Thanks for tears by now forgotten. Thanks for peace within my soul. Thanks for prayers that thou hast answered. Thanks for what thou dost deny. Thanks for storms that I have weathered. Thanks for all thou dost supply. Thanks for pain and thanks for pleasure. Thanks for comfort in despair. Thanks for grace that none can measure. Thanks for love beyond compare. Last stanza. Thanks for roses by the wayside. Thanks for thorns their stems contain. Thanks for hope and thanks for fireside. Thanks for hope, the sweet refrain. Thanks for joy and thanks for sorrow. Thanks for heavenly peace with thee. Thanks for hope in the tomorrow. Thanks through all eternity. Amen. Ngayon pong umaga, muli po natin ihanda ang ating mga puso at ang ating mga pandinig sa pakikinig po ng salita ng ating Diyos sa dadalhin po ng ating kapatid, Elder Norman Millares. Maraming salamat, Brother Jindel, at mabiyay at mapagpalang maga po sa inyong lahat, mga kapatid. Muli po tayong tumayo at buksan po natin ang ating po mga Bible sa John chapter 6. John chapter 6. Ating basahin ang talatang 6 na po. John chapter 6. Verse 60. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa King James Version. Many therefore of his disciples, when they had heard this, said, "This is an hard saying. Who can hear it?" May God bless the reading of His Word. Ang pamagat ng ating paksa ngayong pumaga ay, Are we extreme? Are we extreme? Tayo po ay dumulog sa Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos, Ama, banal at kataas-taasan at makapangyarihan sa lahat, sumainyo lahat ng karangalan, kaluwalhatian, papuri at pasasalamat. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ng pananambang ito ay maging katanggap-tanggap sa inyo. Lahat ng nakikita ho ninyong karumihan at mga kasalanan ay hiningi namin ng tawad sa inyo. Kami po inyong hugasan at linisin sa dugo ng aming Panginoong Hesus. Dalangin po namin na kami gawin yung karapat-dapat. Ihanda niyo po ang mga puso at isipan sa pagtunghay namin sa inyong mga salita. Bigyan niyo po kami ng kaunawaang espiritual. Maintindihan po namin ang mahalagan niyo pong aral. Maliwanagan kami, Panginoong Diyos, at lalo po kami maging matatag at matibay sa aming paniniwala o pananampalataya. At kami po ay mananatilit magpapatuloy sa aming Panginoong Hesus at ang kanyang mga salita ay patuloy na mananatili sa amin. Turuan niyo po kami, Panginoong Diyos, pakita niyo po ang aming tunay na anyo
at kalalagayan sa salamin ng iyong mga salita, ihayag niyo po sa amin ang aming mga kasalanan upang ito'y aming pagsisihan. At kalugdan niyo ipahayag ninyo sa amin ang iyong sarili. Lubos pa namin kayo makilala at ang inyong anak na si Jesucristo na aming kinikilalang Panginoon tagapagligtas. Dalangin namin ang Banal na Espiritu nawa ang gumawa sa aming mga puso. Maawa kayo lagi sa amin. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Salamat, makakaupo na po kayo. Ito ang naging reaksyon ng mga Hudyo na tinatawag o itinuturing nila ang kanilang mga sarili na mga alagad. Pero nung ang Panginoong Jesucristo ay nagturo ng kanyang aral, ay nahirapan silang tanggapin. Ang sabi nila, this is a hard saying. Who can hear it? Sa ibang salin, this is a hard teaching, or this is a difficult teaching, or this is a hard doctrine. And who can bear it? Who can accept it? Who can hear it? Nahirapan sila. Ilang mga bagay ang itinuro dito ng Panginoon. Kung inyo pong babasahin sa mga naulang mga talata, itinuro po ng Panginoon Jesus dito sa John chapter 6 ang the doctrines of grace. Tinuro niya ang total depravity, tinuro din niya ang unconditional election para lang doon sa mga ibinigay ng Ama sa Anak. Merong binanggit ang Panginoon doon sa verse 37 and 38. Tinuro din ng Panginoon dito ang particular redemption, irresistible grace, sovereignty of God, at yung turo na siya ang tinapay na nanggaling sa langit, bumaba dito sa lupa. He is the bread that came down from heaven. So lahat ng yan ay hindi na-assimilate nitong mga nakapakinig. Nahirapan silang unawain. Hindi nila matanggap yung aral ni Jesus Christ. Lalo na hindi nila matanggap na si Jesus Christ ang anak ng Diyos, siya ang Messiah, siya yung tagapagligtas at Panginoon, siya yung tinapay na bumaba mula sa langit. So lahat ng yan, hindi nila matanggap. Laman at dugo, hindi kayang tanggapin. At yan ang dahilan kung ba't sinabi nilang mahirap ang aral na ito. Mahirap ang katuruan ito. Sinong makakatanggap? In other words, extreme. Extreme ang aral ng Panginoong Sus. At sino makakatanggap? Hindi para sa lahat yung aral na yan. Ganun po ang kanilang ipinapahiwatig. Extreme. Ano ba ibig sabihin ng extreme? Ibig sabihin ay exceeding the ordinary. Lumagpas na doon sa pangkaraniwan o usual o yung inaasahan. Pag sinabing extreme, isang bagay na nalalagay sa isang sitwasyon na higit pa sa kanyang range. Something situated beyond the range. Or something that is in excessive degree. Halimbawa, sa isang sukat, halimbawa ay may isang materialis na dapat 12 pulgada lamang ang sukat. So pag ginawang 15 ang sukat, extreme na. Lagpas na doon sa tamang sukat. So yun ang sinasabi ng extreme. Now tayo po ay palagi na lamang pinagbibintangan at pinararatangan na extreme. Dahil po tayo naniniwala na ang salvation ng mga Armenians ay hindi genuine, extreme na ang tawag sa atin. Dahil sa tayo naniniwala na hindi gumagamit o hindi ginagamit ng Panginoon ang mga Armenian preachers para sa kaligtasan ng kanyang mga elect, tayo daw ay extreme. At ang masaklapan niyan, ang mga nang-aakusa sa atin ay mga tinatawag na Sovereign Grace Landmark Baptists. So ano ba ang ibig sabihin ng pagiging extreme natin para sa kanila? Tayo ba'y lumalagpas na ayon sa nasusulat o nahihigit sa nasusulat?
Sa unang Korinto, Kabanata 4, talatang 6, meron po sinabi si Apostol Pablo tungkol sa pagiging extreme o yung lagpas na sa degree o range. In 1 Corinthians chapter 4, talatang 6, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo, na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. May mga bagay na nangasusulat eh. At yun na ang sukat, yun na yung range. Ngayon, kapag ka may isa na humigit pa doon sa mga bagay na nangasusulat, ang tawag dyan ay extreme. Lumagpas na eh. Sa mga tweet, kapag ka may nagturo na lagpas na sa itinuro ng Panginoong Hesus, lagpas na sa itinuro ng Biblia, ang tawag dyan ay extreme. Ngayon ang tanong, ang ating alamin, tayo ba'y extreme? Tayo po ba ay lumalagpas na sa aral ni Kristo at ng mga apostol? Tayo ba'y humihigit sa mga bagay na nangasusulat upang ang sino man sa inyo huwag magpalalo, ang isa laban sa iba? Yan ang atin pong alamin at sasagutin. Totoo nga ba extreme na tayo? May isipin nyo mga kapatid, kayo bilang mga kaanib ng iglesyang ito, palibasa, ako lang palaging nagtuturo dito, baka nga, nagiging extreme na rin ako at dahil sa kayo naniniwala sa itinuturo ko, baka kayo rin extreme na. Ano kaya? Sigurado ba kayo mga kapatid? Na itong pinaniniwalaan natin tama? Nakakasiguro ba tayo na hindi tayo lumalagpas o humihigit sa mga bagay na nangasusulat? Lagpas na ba yung ating mga itinuturo? Lagpas sa itinuro ng Panginoon? Lagpas sa mga itinuro ng mga apostol? Lagpas sa mga itinuro ng mga naunang mga iglesia sa atin? O nananatili pa rin tayo doon sa nangasusulat? Tingnan natin mga kapatid. Kasi marami pong bintang ang ibinabato po sa atin. Tayo po ay pinararatangan ng kung ano-anong mga kasinungalingan na hindi naman natin talaga ginagawa at itinuturo yan. Ilang linggo na po nating pinag-aralan yan, yung mga tinalakay natin mismo, yung mga false accusations sa atin isa-isa. At yan ay binanggit ko sa inyo, ipinaalam ko yan sa inyo para malaman po ninyo at isa-isa ho natin yung sinagot sa liwanag ng salita ng Diyos. Ang isa pa sa mga binibintang sa atin mga kapatid, tayo daw po ay walang pag-ibig. Wala daw tayong pag-ibig. Napaka-stricto daw po natin. Doktrina ng biyaya o doctrines of grace daw agad ang itinuturo natin sa halip na gospel. Dapat daw po gospel muna. Karni daw agad ang ibinibigay natin sa mga tao. Tayo po ay inaakusahan ng masyadong strict. Napakahigpit daw natin pagdating sa ating pagtuturo. Lalo na pagdating sa paksang kaligtasan. Tulip daw kasi, tulip o Calvinism daw kasi ang natin tinuturo sa halip na gospel. Pinahihirapan daw po natin ang mga tao. Samantalang ang salvation daw ay napakadali lang. Madali lang daw ang maligtas, sumampalataya lang kay Kristo, tanggapin lang si Kristo sa puso, ligtas na. Ang ginagawa natin, pinahihirapan pa natin kung ano para mga itinuturo natin. Tuturo ang total depravity. Tuturo ang conditional election. Na para bagang ayaw natin ang mga tao ay maligtas. Yan ho ay mga bintang sa atin. Na siyempre wala naman hong mga batayan po yan. Hindi naman tayo kinakausap niyan ng mga yan para liwanagin. Alamin, basta na lang banat ng banat, bira ng bira. Yan. So, totoo nga ba yan, mga kapatid? Kaya, sabi nila, dahil dyan sa ginagawa natin at style ng ating pagtuturo, sa halip na ang mga tao daw ay mapalapit, mas lalo silang lumalayo.
Itinataboy daw natin sila dahil sa mga extreme nating mga katuruan. Alam nyo, dapat nating malaman yan, mga kapatid. Dapat ninyo ring malaman na ito po, babanggitin ko sa inyo mga kapatid, yung mga dati na nating posisyon na itinuturing ng iba na extreme. Palagi namang ganyan ang paratang. Pagka hindi kumasya sa kanilang paniniwala, kapag hindi sumukat sa kanilang nasagap na kaunawaan, extreme na. See? Ang tanong ko lang anong sukatan ang ginagamit nila? Yung sarili ng pangunawa o Biblia? Kasi po tayo, Biblia ang ginagamit nating panukat eh. Kaya nga sabi nga, huwag tayong magsihigit sa mga bagay na nangasulat. Dito lang tayo sa mga nangasulat. At hindi tayo lalagpas dyan. Ngayon, siguro, kaya tayo pinagbibintang extreme kasi sinusukat nila tayo ayon sa kanilang pagkaunawa. Ang ginagamit nilang sukatan ay yung sarili nilang kaunawaan. Ay hindi tayo dyan. Dito tayo sa Biblia. Hanapin natin sa Biblia ang pamantayan at sukatan. Dapat, Biblia lang po ang atin pong sukatan. O ruler, o measurement. Sabi nga ni H. Boyce Taylor, yung sumulat ng Why Be a Baptist, if it is in the Bible, it is Baptist doctrine. If it is not in the Bible, it is not Baptist doctrine. If you can find it in the Bible, it is Baptist doctrine. But if you cannot find in the Bible, that is not a Baptist doctrine. Tayo po bilang iglesia ng Panginoon, Biblia lang po talagang ating batayan. At tayo po ay sasagot mga kapatid sa anumang uri ng tanong tungkol sa ating paniniwala at pananampalataya ayon sa Biblia. Yan po ang ating posisyon. Hindi po ayon sa ating sarili kaunawaan, ayon po sa ating akala o ayon sa ating opinyon. Kaya siguro mga kapatid, kung bakit tayo sa kanila ay extreme, kasi nga ang ginagamit nilang panukat ay yung sarili nilang kaisipan. Na pagka lagpas na sa kanilang unawa o kaisipan, extreme ang tawag nila. Kaya mas maganda pag-usapan kung ano ba talaga tinuturo ng Biblia. Yon, pag-usapan, talakayin, tayo naman, always ready sa anumang discussion o pag-uusap. Handa tayo. Handa natin pagtanggol ang ating pong paniniwala. Handa po natin pagtanggol ang salita ng Diyos. Sapagkat tayo po ay sa katotohanan lang at pawang katotohanan. Dapat tayo po ay maging mga mangingibig sa katotohanan, lovers of truth. At yan po ang aking laging panalangin na walang dapat mangibabaw kundi pawang katotohanan lamang. Alright. Now, ito po yung mga dati nating posisyon na itinuturing ng iba na extreme. Una, pagdating sa church doctrine. Dalawa kasi ang katuruan dyan pagdating sa church doctrine. When it comes to the nature of the church, meron tinatawag na local visible assembly versus universal invisible church. Siyempre, doon tayo sa local visible assembly. At hindi natin tanggap na kahit na ang isang tao ay, sabi niya, ligtas siya, pero kung hindi siya bautismado sa tunay na iglesia ng Panginoon, hindi siya kabilang sa church. At dahil dyan, tinatawag tayong extreme ninyo. Kayo na lang. Parang ganun. Gusto nyo, kayo na lang. So, yung ayaw nila ng local visible assembly. Ang gusto nila, universal invisible church. Ibig sabihin, lahat ng mga Kristiyano, anuman ang kanyang denominasyon, anuman ang kanyang church affiliation, kabilang siya sa universal, pangkalatang iglesia na hindi nakikita. Hindi ho natin tanggap yan, sapagat yan ay unbiblical, unscriptural. Local visible assembly. Kaya tuloy ang tawag sa atin, extreme. Ngayon, pagdating naman sa local visible assembly, hahatiin pa rin natin yan. Lahat ba ng local visible assembly? Church ng Panginoon? Meron kasing tinatawag na Baptist Church Assembly.
versus local visible assembly, kahit hindi Baptist, church pa rin ng Panginoon yon. Tayo po ay naniniwala sa Baptist Church Assembly only. Na ang church na itinatag ng Panginoon ay kilala ngayon sa tawag na Baptist. Bagamat nung tinatag ng Panginoon kanyang iglesia, wala naman talagang pangalan na inilagay ang Panginoon eh. Sabi niya, sa ibabaw ng bato ito, itatayo ko ang aking iglesia. Walang pangalan. Pero later on, paglipas ng kasaysayan, yan, tinawag na kung ano-anong iba't ibang mga pangalan ang church ng Panginoon. Una, tinawag na Christian. Yan. Sumunod, later on sa kasaysayan, Anabaptist. And then, na-drop na yung salitang Ana, naging Baptist na lang. Hanggang ngayon, yan ang na-retain. So, naniniwala tayo sa Baptist Church Assembly only. Ngayon, breakdown na naman natin yan. Pagdating naman sa Baptist Church Assembly only, lahat ba ng Baptist? Church ng Panginoon? Hindi. Tayo po'y naniniwala sa Sovereign Grace Landmark Baptist o Missionary Baptist Assembly only versus Baptist Church Assembly only. So, anong nangyayari? Parang imbudo. Papalit ng papalit ng papalit ng papalit. Tayo po'y naniniwala na hindi lahat ng simbahan na may pangalang Baptist ay Church ng Panginoon. Hindi yun. Misleading po yan. Maraming nadadayat na luloko dyan. Ngayon, tinatawag natin ang Baptist Church na itinatag ng Panginoon ay Sovereign Grace Landmark Missionary Baptist. Kaya lang, breakdown na naman yan. Lahat ba ng simbahan na may pangalang Sovereign Grace Landmark Missionary Baptist ay Church ng Panginoon? Hindi. Maraming peke. Mas marami ang peke kaysa sa mga totoo. So pagka ganyan po, no, narinig ng mga tao, aakusan na agad tayo na extreme. Napaka-extreme nyo naman. Pagdating din sa bautismo, only a Baptist church with proper authority can baptize. And we do not believe that other churches who are not churches of the Lord Jesus Christ, who are not true Baptists, have the authority to administer water baptism. Therefore, hindi natin tinatanggap ang kanilang baptism. Ayun, sasabihin na naman, extreme ninyo, antindi ninyo. You see? Pagdating sa mga mangangaral, hindi tayo niniwala sa mga women preachers. Hindi tayo naniniwala ng Panginoon tumatawag ng mga babae para maging pastora. Extreme! Antindi ninyo! Pagkatapos, sa paniniwala na ang mga babae dapat pag nagtitipon, nakabelo. Ay, Katoliko na kayo. Extreme na kayo. Di ba? Palagi na lang ganyan eh. Dumako naman tayo sa Doctrine of Salvation. Pag nagturo ka ng predestination, na meron ng itinalaga ang Diyos sa kaligtasan, meron din itinalaga ng Diyos sa kapahamakan, ano ang bintang, ano ang akusa sa atin, extreme na kayo. Yeah. Pag nagturo ka, pagdating sa redemption, hindi lahat tinubos ni Kristo. Meron lang particular group of people na yun lamang ang tinubos. Pag nagturo ka na Christ died only for his sheep and not for the goats, pagbibintangan ka na namang extreme. Kasi ang gusto nila, isama lahat. Para hindi ka maging extreme, sama mo lahat. Lahat tinubos. Para everybody is happy. Para hindi magagalit. Kasi kung sa isang particular people lamang, ay extreme na kayo. Ganon. Now, pagdating naman sa ating posisyon, na lahat ng mga Armenians cannot be saved. Not all Sovereign Grace Landmark Baptists are true, and not all Sovereign Grace Landmark Baptists are saved. Extreme ang tawag sa atin. Pag nagturo ka na ang ira-rapture lang ng Panginoon ay ang kanyang bride, the church, yung mga tapat na kaanib ng iglesia habang sila nabubuhay, nung dumating ang Panginoon, yun lang ira-rapture, extreme ang tawag sa atin.
Sapagkat ang gusto nila lahat i-rapture. Rapture of all, redeem, all saints. At hindi lang few. Hindi lamang selected. So yung mga ganun po mga kapatid, extreme. Ngayon, kung ganun pala ang tawag nila, sa katulad nating nagtuturo ng ganun paniniwala extreme, edi masasabi ko na ang Bible din pala extreme. Pakita ko sa inyo mga kapatid na yung seeming extremities in the Bible. Buksan natin sa Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 in verse 13. Dito po ay may dalawang daan na itinuro ang Panginoon. Una yung tinatawag na the broad way, and then secondly yung tinatawag na the narrow way. Alright? Matthew chapter 7 in verse 13. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan. So meron pong tinatawag na makipot na pintuan. Sapagat maluwang ang pintuan, meron ding tinatawag na maluwang na pintuan. So dalawang klaseng pintuan ang binanggit ng Panginoon dito. At malapad, hindi lang maluwang, malapad pa ang daan patungo sa pagkapahamak at marami ang do'y nagsisipasok. Saan mas marami ang nagsisipasok? Doon po sa maluwang ang pintuan at malapad ang daan. Mas marami po doon. Tandaan po natin yan. Yan po ang teaching ng ating Panginoong Hesus. Samantala, doon tayo sa makipot. 14. Sapagat makipot ang pintuan at makitid. Sa ibang salin, sa English, hard is the way. Hard. Di ba ang reklamo ng mga Hudyo nung nagturo ang Panginoon sa teksto natin, this is a hard saying. This is a hard doctrine. Kaya hindi nila matanggap. Mahirap. Mahirap. Ayan o. Hard is the way. Makitid ang daan patungo sa buhay at, sad to say, kakaunti ang nakakasumpong noon. Tanda natin, dalawa lang ang daan na itinuro ng Panginoon. Wala hong pangatlo. Walang pangapat, panglima, at wala hong gitna. Dalawa lang. Either you are in the broad way or you are in the narrow way. Doon sa narrow way, sabi ni Jesus Christ, mahirap. Napakahirap dyan, strict. See? Hindi lahat pwede, hindi lahat uubra. Pero doon sa malapad, malawak ang daan, yun, pwede doon. Kaya nga marami doon eh. Kasi kahit ano pwede doon eh. Kahit anong paniniwala mo, kahit anong ginagawa mo, kahit anong klaseng pamumuhay mo, kahit hindi ka sumunod sa Biblia, kahit hindi ka sumunod sa aral ni Kristo, pwede ka doon. Ikaw masusunod doon. Pero dito sa makipot at mahirap na daan, aba, hindi. Hindi ka pwedeng masunod dito. Ang nasusunod dito ay ang Panginoong Hesus. At kung ayaw mo sa mga gusto ni Jesus Christ, hindi ka pwede dito. Kaya nga yan ang dahilan kung ba't marami ang ayaw dito. Yan ang dahilan kung bakit kakaunti. Kasi mahirap eh. Mahirap ang aral. Mahirap ang palatuntunan. Bago ka makapasok sa karya ng langit, dadaan ka muna sa tribulation. Hindi ko mo save ka na. Automatic na. Masusubo ka pa eh. Basahin natin ang mga gawa, 14:22. Acts 14:22. Tingnan nyo po. Bago makapasok sa langit. 14:22. Dada muna sa butas eh. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga lagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian. Ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kita nyo? Yan ba yung sinasabi nilang madali na makapasok sa kaharian ng Diyos? Sino nagsabi? Madali. Sa itinuro ng Panginoon niya na madali. Dadaan ka oh.
So marami, hindi lang isa, dalawa, tatlo, maraming mga kapighatian. Yan ang tatak ng mga totoong Kristiyano, dumaranas ng maraming kapighatian. Hindi puro ginhawa. Kaya kung hindi ka dadaan ng maraming kapighatian, baka hindi ka Kristiyano. Puro lang kaginhawaan ang gusto mo. Di ba ganun nga yung mga nahasikan sa batuhan? Bagamat tinanggap ang salita na may kagalakan, pero wala namang ugat, dahil pagdating ng mga pag-uusig, ng mga kapigatian, o ano nangyari? Bumigay. Dahil sa salita, because of the word, they were offended. Kala kasi nila pag naging Kristiyano, masayang tunay na. Bagamat talaga namang masaya kay Kristo pero hindi ibig sabihin wala kang kapigatian, wala kang paghihirap, walang chastisement, walang suffering, etc., walang affliction, walang temptation. Maraming mga kapigatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya mahirap talaga. Sa umpisa, yung nahasikan sa batuhan, tuwan-tuwa. Tinanggap ang salita na may kagalakan. Akala niya magiging maunlad na buhay niya, mawawala na mga problema niya, pati sakit niya, mawawala na. Puro ginhawa pag naging Kristiyano. Ay pagdating sa kalagitnaan, papahirap ng papahirap ng papahirap. Kaya sabi niya, ayoko dito, lipat ako. Doon ako sa malapad na daan. Mas okay doon. See? Alam niyo, ginagawa ng ibang mga relihiyon, itong makipot na daan, pinipilit nilang palaparin. Baka alam nyo, ang road widening project sa DPWH lang, ha? Hindi ho, sa mga simbahan, nagkakaroon din sila ng road widening project. Pinalalapad nila ang kanilang mga aral sa kaparaan ng magugustuhan ng mga tao. Na hindi sila ma-offend, hindi sila magagalit, matatanggap nila. Yung gospel, binabago. Sa halip na ituro na si Kristo namatay lang para sa mga hinirang, ay gusto nila namatay si Kristo para sa lahat. Para lahat, kasama sa malapad at malawak na daan. Ayaw nila yung turo na si Kristo namatay lang para sa mga hinirang ng Diyos. Ayaw nila yan. Kaya pinalalapad nila. Marami mga simbahan, ganyan na rin. Arminianism nang niyayakap. Tapos sasabihin nila, Sovereign Grace Landmark Baptist sila. Dati naman, wala namang Arminian Nung hindi pa umiiral si James Arminius Nung time na yun, ano ang teaching ng mga churches? Doctrines of Grace. Pagdating sa redemption, ano tinuturo nila? Tinubos ni Kristo ang hinirang ng Diyos. Nung dumating si James Arminius nagturo ng mali. Abay, akalain yung tinanggap? Tama din daw yun. Kaya ngayon may save na sa mga Arminians. Brothers and sisters na rin mga Arminians, hindi na mga heretic. Dati tawag heretic Kita nyo, pinalalapad ang daan. Hanggat ang iglesyang ito, mga kapatid, sa biyaya at awa ng Diyos ay nananatili, mananatili ho tayo sa makipot at mahirap na daan. Hindi natin babaguhin yan. Huwag natin baguhin yan. Lago tayo sa Panginoon pag binago natin yan. Yan ang dahilan, mga kapatid. Kung ba't kakaunti lang mga iglesia ng Panginoon, hindi ho madami. Kasi nga, napaka-stricto. Ang hirap. Hindi tayo tatanggap dito ng mga miyembro na hiwalay sa mga asawa. Hindi tayo mag-iimbita ng pastor dito na diborsyado. Nakakailang asawa na. Kahit kailan, hindi tayo magpapatayo ng pastor dito na ganun ang estado niya. At lalong-lalo na, hindi tayo mag-iimbita ng Armenian preacher na magpipreach dito. Mahirap makipot. Kahit kakaunti tayo, isinasagawa pa rin natin ang disiplina, kahit mabawasan na tayo.
Talagang ganun eh. Sinabi na ng Panginoon eh, kakaunti lang ang makakasumpong doon. Kasi nga, mahirap ang daan. Biyaya na lang ng Panginoon na matapos mo yung lakbaying yan at makarating ka doon sa dulo eh. Kaya hindi natin babaguhin yung mga kapatid para lang dumami tayo. Kung ako ay mamatay, di maghanap kayo ng pastor. Sino kaya ang pastor na hahanapin nyo? Ang prinsipyo pa rin doon sa makipot at mahirap na daan? O baka lalawak-lawak na yung kanyang isipan, doon na sa broad and wide way. Di, magkakaroon na kayo ng road widening project. Papalaparin nyo na para marami ang pupunta, marami ang welcomein. Take it or leave it. Kung ayaw nyo sa aral ni Kristo, take it or leave it. Hindi natin, yung mataas na pamantayan ng Diyos, mga kapatid, wala tayong karapatan ibabayan. Para lang maka-cater, para ma-accommodate ang karamihan. Hindi pwede yung mga kapatid. Lago tayo sa Panginoon. Tanda natin, ang Panginoon Jesus, ang Lord of the Church. Siya masusunod, hindi tayo. Susunod tayo sa kagustuhan ng ating Panginoon kahit na mahirap yan eh. Yun ang gusto niya. Ingat. Pinipreserve niya kasi ang kanyang church sa purity. Puritan pa naman tayo. Kaya nga nagsisikap tayo na panatilihing pure ang mga teachings ng ating Panginoong Sos at pure ang ating pong mga pamumuhay. Pure. At hindi natin paluluwagin yan. Hindi pwedeng magkaroon ng road widening. Di ba? Yan o. Sige. Akusahan nilang Panginoon na extreme. You see? Ito pa. Luke chapter 13, verse 22. Luke 13:22. At siya yumaon sa kanyang alagad sa mga bayan at mga nayon na nagtuturo at naglalakbay na tungo sa Jerusalem. Verse 23 of chapter 13. Luke 13:23 na tayo. At may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? Ang gandang tanong, no? Marami bang maliligtas o kakaunti lang ang maliligtas? Yan ang tanong. Kung paano tinanong to ng mga alagad sa panahon Jesus Christ, napapanahon din na itanong din natin ngayon. Marami nga ba talagang nase-save sa ating panahon? Gaya ng mga iniuulat ng mga simbahan na marami na raw ang bumabalik sa Diyos, marami na raw ang kumikilala kay Jesus Christ, na kanilang Panginoon tagapagligtas, marami na raw ang nase-save. Diba, tsati, kakaunti. Pangilan-ngilan laang. Yan ang tanong. Panginoon, kakaunti baga mga liligtas? Tsaka yung tanong nila, no, kakaunti baga maliligtas? Hindi lang tinanong, marami ho bang maliligtas? Siguro sa panahon na napapansin sila, kakaunti lang. At siguro, marahil, sa mga aral ni Kristo, napansin nila, hindi kayang tanggapin ang nakararami. At pangatlo, marahil, kakunti lang sila. Ito mga nagtatanong. Kasi mas marami hindi naniniwala kay Jesus Christ. Kaya sabi nila, Panginoon, kakunti baga ang mga liligtas? Ba't nyo na itanong? Kasi kakaunti lang ho kami. Ba't marami ay maniwala sa inyo? At sinabi niya sa kanila, 24, magpilit kayong magsipasok. Saan? Sa pintuang makipot. Yun. Kaparehas din yun kay Matthew 7. So dito,
Dito po itinuturo ng Panginoon kayo mga lagad na pintuan dapat lang pasukin. Sa pintuang makipot. At ang sabi naman dun sa Mateo, mahirap. Hindi lang makipot, mahirap ang daan. Tungo sa buhay na walang hanggan. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Bakit? Tanong, bakit? Ayaw ba ng Panginoon na mas marami? At para bang nililimitahan? Di ba? Parang kontra yata ito sa itinuturo ng karamihang mga simbahan at mga pastor na gusto nila marami. Kaya dapat wag lilimitahan. Dapat wag maging stricto. Dapat konting luwag. Para hindi ma-offend ang mga tao. Para marami ang magsisipasok. Para marami ang maiwe-welcome. Bakit ang Panginoon ganito? Sige nga, ano sagot dyan? Marami na nga, nagsisikap na pumasok, Bakit hindi mangyayari? Masyadong mataas yata ang standard, ang requirement at hindi kayang sundin ng laman at buto. Hindi kaya. Blood and flesh cannot fulfill the requirement of God. Verse 25, kung makatindig na ang puno ng sambahayan at mailapat na ang pinto at magpasimula kayong magsitayo sa labas at magsitoktok sa pintuan na magsasabi, Panginoon, buksan mo kami. Di ba napakaganda? Maraming gustong pumasok. Di ba napakaganda? Maraming interesado kay Jesus Christ. Kumakatok, Panginoon, buksan mo kami. Anong sagot? At siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y tagasan. What? Panginoon, nagkakamali kayo. Kami po'y sa inyo. Panginoon namin kayo. Sumusunod kami sa inyo. Gumagawa kami ng mga kababalaghan, nagpapalayas kami ng mga demonyo sa pangalan mo. Naglilingkod po kami. Kinikilala po namin kayo na kayong aming Panginoon. Bakit nga sasabihin hindi nyo kami nakikilala at kung taga saan kami? Ano ba ito? Parang hindi tugma sa kasalukuyan nating kalagayan ng maraming mga pastor at mga simbahan na gusto nila mga tao. Hali kayo, lapit kayo. Bukas na bukas ang pintuan para sa inyo. Bakit? Ito para sinasarhan ng Panginoon. Hindi ka extreme din ng Panginoon? Tuloy ang basa, kung magkagayoy pasisimulan ninyong sabihin, ito na, nagsikain kami. Nangatwiran, pinagtatanggol nila kaso nila nilalaban nila See, nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo at nagturo ka sa aming mga lansangan. Mga Hudyo po ito. Mga Hudyo yan. At sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y tagasan. Magsilayo kayo sa akin. Matindi. Hindi lang sinabi hindi ko kayo nakikilala. Sabi pa ng Panginoon, magsilayo kayo sa akin. Lumayas kayo. Kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. Teka. Ano ba? Andiyan Panginoon. Panginoon, ito na nga yung mga tao po, lumalapit na nga ho sa inyo, Yung ilan dyan, dinala ko pa nga ho sa inyo Ako nagdala. Ito po, tanggapin ninyo. Ba't ayaw nyo tanggapin? Extreme ho ba kayo? Sa halip na matuwa ho kayo ng mga tao nagsisilapitan na At parang ayaw ninyo. Tinataboy nyo pa. Extreme ho ba kayo?
28. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin kung makita ninyo si Abraham at si Isaac at si Jacob at ang lahat ng mga propeta sa karya ng Diyos at kayo'y palabasin. Sige, tawagin natin. Tawagin ninyo ang Panginoon stream. Kayo mahihilig tumawag na mambintang na extreme di ba yan Pinalabas pa. At sila'y magsisipanggaling sa silangan at sa kalunuran at sa timugan at sa hilagan at magsisiupo sa karya ng Diyos. 30 at narito may mga huling magiging una at may mga unang magiging huli. Wala po akong maraming oras para isa-isa paliwanag pa yung mga kapatid. Sapat na yan para i-point out ko sa inyo yung ating puntos dito, yung ating pinag-aaralan tungkol sa extremity. Kung ang definition ng extreme ay yung pinakikipot, pinasisikip, pinahihirapan, hindi lalabas niya si Jesus Christ extreme sa paningin ng nakararami. Next, Matthew 13. Ito pa. Matthew 13, verse 18. By the way, sagutin natin tanong ng Panginoon. Tanong ng mga alagad. Kakaunti nga lang ba talaga maliligtas? O marami? Bahala na kayong sumagot doon. Sinabi na nga doon sa Matthew 7, kakaunti. Kaso may nagtanong doon sa Bible conference, marami daw ang saved doon sa langit. Great multitude. O paano yun? Yun ang ginagamit nilang verse na patunay na tayo napaka-stricto, samantalang marami naman ang masisave. Dahil daw sa mga aral natin na napakahigpit, para bagang ayaw nating masave yung mga tao. Samantalang sa Bible daw, maraming na-save. Bago natin ito basahin Matthew 13, punta natin yung talatang ginagamit nila Revelation chapter 19. Revelation, para patunayan nila na marami yung masisave. Hindi kakaunti, marami. Revelation chapter 19 verse 1. Yan. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay narinig ko ang gaya ng isang malaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit. You see? Sabi nila, karamihan sa langit na nagsasabi, Alleluia! Kaligtasan at kalwalatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. Take note, ang eksena ay langit. At doon sa langit, maraming saved. Tinawag na multitude, karamihan. At ang turo nila, kasama din daw dyan mga Armenian. Hindi lang daw puro sobrang gracer. Kasama Armenian dyan. Kasama ng anumang sekta. Katoliko man. Siguro yun ang turo nila. Ewan ko. Sabadista man, Mormons man, basta sumampalataya kay Jesus Christ, anuman ang denominasyon, anuman ang church affiliation, basta nag-believe sa death, burial, and resurrection ni Jesus Christ, ligtas yun, kasama yan dyan. See? Tama kaya yun? Pagka talagang hindi ka nag-aral ng Biblia, mapapa-oo ka, oo, tama. Como sinabi ng pastor tama na. Basahin mo sa Biblia. Ngayon, ibangga mo ito doon sa mga nabasa na natin kanina. Sige, pagsabungin mo yan. Como binanggit ditong karamihan sa langit marami maliligtas. Marami, sa ganyang setting, marami. Pero kung ikukumpara mo yan sa mga nangapapahamak, sabi ni Jesus Christ, mas marami doon. At ito, in comparison, kakaunti lang yan. Panginoon na lang sabi, kakaunti. Kaya nga ang tanong ko ang sagot ko doon sa tanong saan dumaan itong karamihan sa langit?
Sila ba'y dumaan doon sa malapad at malawak na daan o doon sa makipot at mahirap na daan? Nang sabi ng Panginoon, kakaunti lang makasumpong doon. Yan ang pag-aaral, mga kapatid. Titingnan mo lahat ng anggulo sa Biblia eh. Hindi basta isang talata lang, nakakita ka ng makapal na karamihan sa langit. Oh, marami masisig. Kasama na dyan mga Armenians. Yan ang ginagamit nila eh, para patunayan nila na save din ang mga Armenians. Naku po, paano mo naman nalamang may Armenian dyan? Nakasama dyan. Irrelevant yan. Para i-prove mo na mga Armenian ay save. Hanap ka ng ibang talata. Huwag yan. Malabo yan. Hindi yan appropriate para sa inyo. Balik tayo, Matthew 13. May basa kasi puro gusto, marami. Na, hindi naman tayo against mga kapatid na tayo dumami. Kung pwede nga lang eh. Dumami tayo eh. Against ba tayo na tayo dumami? Hindi. Pero hindi natin iglesia to. Iglesia ng Panginoon to, siya bahala. Kung sino idadagdag niya rito. Alam nga naman eh, magpadami tayo dito. Gagamit tayo ng mga pamamarang na hihigit sa nakasusulat. Madali magparami. Mamigay lang tayo ng bigas dyan eh. Ayuda. Ay, marami pupunta rito. Marami atin dito. Gaya natin mga politiko. Oh. Kung paramihan lang palang target natin, goal natin eh. Di ba? Mamigay tayo. Kaya lang hindi ho ganun ang ating layunin mga kapatid. Layo natin ituro ang katotohanan, ang salita ng Diyos, si Kristo, ang Ebanghelyo, at hindi lahat magkakagusto. Ayaw nila yan. Ayuda gusto nila. Matthew 13. Balik tayo. Verse 18. Tama bang? Yes, 18. Pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Kung sino man nakikinig ng salita ng kariyan, at ito hindi niya pag-unawa ay pinaroroon ng masama at inaagaw nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. At nang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita at pagdakay tinatanggap ito ng buong galak. Gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal. Sandali lang tumatagal. Hindi safety yan. Hindi safe. At pagdating ng kapigatian o pag-uusig, kita nyo, dahil sa salita, because of the truth, because of the word, because of the doctrine, ay pagdakay natitisod siya at hindi na nagpapatuloy. Na-offend. At ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita. Ngunit pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, kaya nga mayroon tinatag na sabi nila worldly Christian, carnal Christian, pero hindi totoo Christian yun. At ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiini sa salita at yao'y nagiging walang bunga. Verse 23, at ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakaunawa ng salita, na siyang katotohanang nagbubunga, ang ilay tig 100, ang ilay tig 60, at ang ilay tig 30. Ito po yung pinag-aralan natin. Last 3 Sundays. Ang ilang bagay lang po mapapansin natin dito mga kapatid. Gusto ko maunawaan nyo na kapag ka ipinangaral ang Ebanghelyo, hindi lahat maliligtas. Ang ratio, 1 out of 4. Gusto malaman? Ang resulta kapag ipinangaral ng Ebanghelyo, kung ilan ang maliligtas? 1 out of 4. Marami ba yon? Majority ba yon? Yun lang good ground eh. Ang na-save. At nagbunga. The rest, wala. At isa pang mapapansin mga kapatid, yung nahasikan sa batuhan at tinikan, yun yung mga professing Christians, mga nagsasabing Kristiyano sila, born again sila, Baptist sila, Sovereign Grace, Landmark Baptist sila.
Pero hindi mga totoo yan. Hindi ho. At nakita sa mga bunga. At mapapansin nyo, yung nasa gitna, diba? Una yung unsaved, yung tumanggi, hindi tinanggap yung salita, hindi naunawan eh. Inagaw ng diablo yung salita eh. Ito, ligtas, tinanggap, nagbunga. Yung gitna, 2, 2 out of 4. Ito yung mga nagsasabing sila yung mga Kristiyano. Ito yung mas malaki ang grupo, mas marami. Pero mga huwad. Majority sila. 2 out of 4. Samantalang ang totoong saved, 1 out of 4. See? Yun ang resulta. Pinahiwatig na ng Panginoon, tinuro niya na sa kanyang mga alagad. Kaya yung tanong nila, kakaunti nga lang ho bang maliligtas? Ayan! Sa talinghaga ng Magasik, isa lang ang naliligtas. Bakit ganito? Extreme. Extreme kasi. Sana lahat saved. Sana lahat. Sana all. Na pag hindi all, extreme kayo. Yung nasa gitna, hindi save yun para sa inyo, extreme kayo. Kristiyano din yan. Anong Kristiyano yan? Wala nga ugat eh. Meron bang naging Kristiyano, hindi na ugatan? Yung salita hindi umabot sa puso? Eh di external knowledge lang. Diba? Nagkaroon lang ng kaalaman, dito lang, pero hindi pumunta rito. Yung puso niya untouched, unregenerate. Walang tunay na pagbabago. Tatandaan niyo ito mga kapatid. Hindi komo ang buhay ng isang tao na bago sa panlabas, save na yon. Kasi may pastor na nagtuturo ng ganyan. Ang isa daw palatandaan na isang tao totoong save pag nabago ang buhay. Ha? Sigurado ka? Na pagka nabago buhay, ligtas na yon? So ano masasabi mo sa isang Katoliko nagkursilyo? Isang drug addict, mamamatay tao. Nung nagkursilyo, paglabas, na bago buhay, naging religyoso na. Save yun? Nag-Mormons, na bago buhay. Nag-El Shaddai, bakla. Nung nag-El Shaddai, lalaki na. Save yun? Tandaan nyo mga kapatid, ang panlabas na pagbabago ay hindi nangangahulugan na nabago ang puso. A changed life does not always indicate a changed heart. Sapagkat ang tunay na pagbabago sa Biblia ay nagsisimula sa puso. At ang nagbabago ay ang Diyos. There must be an internal change before there can be a true, real, and outward change. And only God can change the heart. Not man, not the pastor, not the preacher, but man, but God. Kaya hindi ko nagbago ang panlabas na buhay, ligtas na yon. Hindi totoo yan mga kapatid. Kaya itong panggitna na ito, hindi mga totoo po yan. Ito po ay mga empty professors of faith. Ito po ay mga religious hypocrites having a form of godliness, sabi ni Paul, but denying the power of godliness. At sa mga ganyan, sabi ni Paul, lumayo kayo. From such, turn away. Yung ating teksto kanina, John chapter 6. Balik tayo dyan. Hard doctrine. See? Ito na, mga tao, no, pagkakataon na, lumalapit na kay Jesus Christ. Ba't magtuturo ang Panginoon ng hard doctrine? Di ba? Tuloy, na-offend. Basahin natin. Na-offend yan eh. Sa doctrine ni Jesus Christ, tuloy natin ang basa. At para bang ayaw ng Panginoon ng marami? Marami nga sa kanyang mga alagad. Kita nyo, dami yan, marami. Doon sa mga mahihilig sa marami. Nang kanilang marinig ito'y nangagsabi, matigas ang
ito, matigas ang aral na to. Matigas ang doktrina nitong taong ito. Sino makaririnig noon? 61. Datapat pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbubulong-bulungan ng kanyang mga alagad, tunay nga kanyang mga alagad. Mga kapatid, nakikilala ang mga tunay na alagad ni Kristo sa doktrina. Pag tinuruan mo ng hard doctrine, hindi kaya. Hindi kayang ngasabin. Hindi kayang i-digest. Ang tanong, tunay nga bang mga alagad ni Kristo? Tuloy ang basa. Ang kanyang mga alagad tungkol dito, sa kanila sinabi, ito bagay nakapagpapatisod sa inyo? Kita nyo, na-offend? Na-offend ba kayo sa teachings ko? Turo nyo Doctrines of Grace sa mga Arminian. Pag na-offend yan, alagad nga ba ni Jesus Christ? Kayo naman, napaka-extreme ninyo. Wala kayong pag-ibig, wala kayong puso. Ang lupit ninyo. Hindi sabihin mo yan sa Panginoon, malupit din siya. Bakit kami lang? Kasi nga hindi totoo yan eh. Yung hinasikan sa batuhan, tinikan, pag itinuloy nyo ang basa sa Matthew 13, yun po yung mga panirang damo. Yun po yung mga tares na napahalo sa wheat. Ang tawag sa kanila ay children of the wicked one. Mga anak sila ng dyablo, hindi sila mga anak ng kaharian ng langit. Nakikikingdom lang sila, pero hindi talaga sila sa kingdom ng Panginoon. At maraming ganyan sa ating panahon. Mga tares among the wheat, mga hindi tunay na napasama lang, napalahok lang sa mga tunay, sa mga totoo. Kaya ang hirap ng ang hirap ng makilala. Kasi, yung tares, kamukhang-kamukha ng wheat. Pag tinignan mo sa labas, yung wheat, may dahon. Yung tares, may dahon din. Yung wheat, may sanga. Yung tares, may sanga din. Yung wheat, may tangkay. Yung tares, may tangkay din. Yung wheat, may bunga. Yung tares, may bunga rin. Kaya ang conclusion, ay parehas lang. Parehas na Kristiyano. Parehas na saved. Parehas na believer in Christ. Kasi sa labas, hindi mo makita, on the surface, hindi mo makita ang difference. Bakit? Sapagkat ang difference, nasa ilalim. Yung wheat, may ugat. Yung tares, hindi na ugatan. Walang ugat. Kaya yung mga tao nahihirapan na ma-distinguish, hindi nila ma-discern between good and evil. Pero sa mga naturuan ng salita ng Diyos, na ang espiritu ng katotohanan ay nasa kanila at sila'y ginagabayan sa katotohanan, alam nila ang malaking pagkakaiba. Nasa ilalim kasi ang pagkakaiba hindi halata nakatago. Yung isa may ugat, yung isa walang ugat, hindi na ugatan. Tanging ang isang tao lamang na naturuan ng banal na espiritu ng kanyang salita ang makakaalam ng malaking pagkakaiba. Kaya kailangan natin lumalim sa aral ng Panginoon para huwag tayo maloko. Huwag tayo madaya. Huwag tayong huhusga sa panlabas lang. Laliman pa natin ang ating judgment, mga kapatid. Gamitin natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang magsisilbing panukat natin. Next, Matthew 13, in verse 10. Balik tayo sa Matthew 13, verse 10. May mga tanong ako dito, mga kapatid.
Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinghaga sapagkat nagsisitingin na hindi sila nakakakita at nangakikinig ay hindi sila nakakarinig ni hindi sila nakakaunawa. Now, ito'y tinalakay na po natin mga kapatid. Kung talagang nais ng Panginoon lahat ng tao ay makaunawa, bakit siya nagtuturo sa talinghaga? Sa kapalaran hindi nila naunawaan. At kung ipaliwanag man niya yung kahulugan ng mga talinghaga, bakit hindi niya ipaliwanag sa lahat ng tao? Bakit sa mga alagad lang? O ngayon, extreme ba ang Panginoon? Gaya na binibintang nila sa atin? Dumako naman tayo sa Matthew 8:18. Tungkol naman sa mga nais sumunod sa Panginoon. Matthew 8. Maraming gustong sumunod. Maraming nagkiklaim na sila'y sumusunod. Maraming nagsasabi sila'y Kristiyano. Ibig sabihin ng Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Sa Katoliko, Sabadista, Jehovah, Pentecostal, Born Again, Protestante, Baptist, lahat nagsasabi Kristiyano, tagasunod ni Jesus Christ. Kaya dapat din tayo, imbitahan natin ang mga tao maging tagasunod ni Jesus Christ. Ganun ba yon? Ito po, Matthew 8:18. Bakit dito ganito? Nang makita nga ni Jesus ang lubhang maraming tao, ayan, sa mga mahihilig sa maraming tao, sa palibot niya ay pinag-utos niyang tumawid sa kabilang ibayo. At lumapit ang isang eskriba at sa kanya nagsabi, Guro, susunod ako sa iyo. Saan ka man pumaron? Oh, ito, napakaganda. May susunod na. Hindi ba dapat matuwa ang Panginoon? Ay sige, sama ka sa akin. Susunod ka pala eh. Ano sagot ng Panginoon? At sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang zoro at may mga pugad ang mga ibon sa langit, datapot ang anak ng tao ay walang kahiligan ng kanyang ulo. Ano ibig sabihin niyan? Ano dinidiscourage niya? Itong gustong sumunod. Ba't ganito ang sagot ng Panginoon? Para bang ayaw? Hindi naman sa ayaw ng Panginoon. Kaya pinakikita niya, kung susunod ka sa akin, kaya mo ba magtiis? Kaya mo ba maghirap? Kasi yung susundan mo ako, wala nga akong mahigaan eh. Wala nga akong sariling bahay. Kung inakala mo na pagka ikay sumunod sa akin, yayaman ka, ulad ka, mawawala mga problema mo, gagaling ang karamdaman mo, hindi ka na maghihirap, nagkakamali ka. Dahil itong susundan mo, mahirap lang na tao. Hindi ako mayaman dito sa lupa, doon sa langit. Mayaman ako, pero dito sa lupa hindi. Willing ka ba sumunod? Sa kabila na yun. Parang dinidiscourage pa niya. Next. At ang isa naman sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapat sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Hindi pwede. Right now, follow me. Walang alibay, walang excuse. Kung talagang gusto mong sumunod, willing kang sumunod, right now. Sumunod ka at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Again, ba't ganyan ang Panginoon? Ayun na nga, susunod na nga. Hindi pa pinagbigyan. Pabalik naman eh. You see? Pinalapad ba ng Panginoon yung daan? Ay sige, paalam ka muna. Road widening tayo. Sige, mabuti pa nga. Tapos bumalik ka ha. Hintayin kita. So tama ba sabi ng Panginoon, mahirap ang daan, makipot? Pinalapad ba niya para lang ma-accommodate itong mga gustong sumunod? Kita nyo? O, yan ang extreme. Ang tawag nila dyan, extreme. Saan ba tayo? 21. At ang isa naman sa kanya, 22, datapwat. Alright, yan na, nabasa na natin. Alright. Luke chapter 9 naman. Ang daming example niyan, mga kapatid eh. Konti na lang. Luke chapter 9. Verse 23.
At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man tayo ibig sumunod sa akin, ito na naman, mga gustong sumunod, gusto rin maging Christian, gusto masave, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Oh, bakit na naman may ganyan? Patayaan na lang sumunod. May kondisyon pa eh. Ano ba naman, pinahihirapan pa. Napaka-strict naman. 24, sapagkat ang sino mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito, datapat sino mawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay maililigtas nito. Yaon. Last verse, sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, mawala o mapapama kanyang sarili. So, sino nagsabing madali maging Kristiyano? Sino? Mga bulaang mangangaral. Madaling masave? Tanong nyo sa Panginoong Sus kung madaling masave. Mga alagad nga eh. Nahalata nila eh. Parang mahirap ah. Kasi wala naman sinabi ang Panginoon madali. Laman at dugo, hindi kaya. Kaya nga kailangan may panganak na muli. Sa Espiritu magagawa. See? Kailangan ng regeneration para makasunod eh. Ang takin mo papasinin ng krus araw-araw? Madali yun. Mga bulang mga ngaral yan eh. Matindi ito mga ito. Luke 14. Ito pa. Luke 14. Verse 25. Nagsisama nga sa kanya ang lubhang maraming tao. Ito na naman. Hindi lang maraming tao, lubha pa. Natuwa ba ang Panginoon? Huy, sige, lapit kayo. Sunod kayo sa akin. At siya'y lumingon at sa kanila'y sinabi, kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo at pati sa kanyang sariling buhay man, kailangan kapuotan sariling buhay, ay hindi siya maaring maging alagad ko. Ano? Hindi ba natuwa na nga ang Panginoon? Ang dami na nga gustong sumama sa Kanya. Bakit parang ganito sinasala pa, ini-screen? Ang daming kondisyon. Hindi ba gusto ng Panginoon mas marami, mas maganda, mas marami, mas masaya? Parang ayaw niya na sumama sa Kanya. Kasi ayaw ng Panginoon na may sasama sa Kanya na hindi mga totoo. Hindi tunay. Baka lang gusto sumama sa Panginoon dahil nakita nila Panginoon mantakin nyo 5 tinapay, 2 isda, naparami niya. Baka sabi nila, hindi ramatin dito dito tayo. Di tayo magugutom dito. Pag tayo dito sumunod, dito tayo nanatili. Buhay na tayo. Kita yan. Panginoon, sunod kami sa iyo. Ayos to. Hindi na kami magugutom sa inyo. Kita mo. Hanap material spiritual, ha? Ito mga hinihingi ng Panginoon, no? Handang, hindi naman talikuran, kundi sa prinsipyo. Ang prinsipyo ng Panginoon ang susundin. Mas higit kaysa sa pamilya. Yun Mas higit kaysa sa sarili. Panginoon ang susundin. Mabigat, ano? Sabi niya sa 27, sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin na hindi maaring maging alagad ko. Kita nyo? Binigay ng Panginoon yung mga pamantayan niya, requirement, paano maging mga alagad. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao pwedeng maging mga alagad ni Jesus Christ. Hindi lahat pwedeng maging Kristiyano. May requirement. Ang tawag dyan, the cost of becoming a disciple of Jesus Christ. These are the cost. May mga gastusin, may mga halaga na kailangang bayaran.
para maging tunay na tagasunod o alagad o Kristiyano ni Jesus Christ. Kaya hindi lahat pwedeng maging Kristiyano. Ngayon, tawagin na namang extreme. Napaka-extreme naman ni Jesus. 28. Sapagkat alin sa inyo kung ang ibig magtayo ng isang muog ay hindi muna uupo tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong may pagtatapos. Dapat sa mga nais maging Kristiyano, nais maligtas, tantyahin niya muna yung halagang gugugulin niya sa pagiging tagasunod ni Kristo. Mabigat na hindi kaya ng laman at dugo. Hindi kaya. Ngayon, kung titingnan pa natin, yung rich young ruler na nagtanong, lumapit kay Jesus Christ, kung paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan, anong sabi ng Panginoon? Benta mo lahat ng kayamanan mo. Tapos, ipamigay mo sa mga mahihirap. Pagkatapos, balik ka rito, sumunod ka sa akin. Natuwa ba siya? Ay, oo, Panginoon. Gusto ko kasing sumunod sa inyo. Sige, bebenta ko yun. Nalumbay siya. Kasi ang dami niyang kayamanan. Nalungkot. Nagtanong ang mga alagad, sino maliligtas? Kung ganyan pala kabigat, who then can be saved? Doon ay tinuro ng Panginoon yung prinsipyong ang taong mayaman ay mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa ang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa isang taong mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi naman niya sinabi imposible, but it is hard, mahirap. Kasi nga, hard is the way. May mga i-give up eh. That is the demand of the gospel. And the demand of the gospel is too high for a carnal man. Napakataas. Hindi kaya ng laman at dugo. Kaya kailangan maipanganak na muli. Ang dami mga kapatid. Ilan na lang mga kapatid. Yung Hebrews 12:14. Na bago makapasok sa langit, kinakailangan mamuhay ng may kabanalan. Hebrews 12:14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man hindi makakita sa Panginoon. So sapat lang ba ang sumampalataya? Ligtas na? Tapos wala namang kabanalan? Save yun? Ngayon, para ba makapunta ng langit, kailangan magpakabanal? Hindi. Di mangyayari yun, binibila mo kaligtasan. Pero pwede bang makapasok sa langit na walang kabanalan? Hindi rin. Yun yung prinsipyo ng perseverance of the saints. Na hindi pwede sumampalataya lang tapos walang perseverance, walang pagpapatuloy sa kabanalan, walang pagpapatuloy sa katuwiran, walang pagpapatuloy sa pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon, walang pagpapatuloy sa pakikinig at pananatili sa mga aral ni Kristo, ligtas yun. Kaya pag itinuro mo yung mga aral ni Kristo, lalo na yung doctrines of grace, sovereignty of God, ayaw tanggapin ng mga Arminian, save yun. Nanampalataya lang kay Kristo, tapos yung mga aral ni Kristo, ayaw nila. Anong klase yun? Hindi totoong saving faith yun. So ngayon, naipakita ko na sa inyo mga kapatid, mismo ang Panginoon sa Kristo, di ba stricto? Ano masabi niyo? Mahigpit ba, Panginoon? Kasi yun nga yung katotohanan, yun yung truth. Ang truth ay mahigpit. Hindi pwedeng luwagan yan. Para lang ma-accommodate ang nakararami. Hindi pwede. Hindi pwedeng ibaba ng Diyos ang kanyang standard para lamang ang mga tao ay maka-comply, makasunod. Hindi pwede. Mananatiling mataas ang standard ng Panginoon. See? Meron akong
babasahin sa inyo. Nabasa ko itong sulat ni Arthur W. Pink sa isa sa mga kakorespond niya sa Amerika ng pangalan ay Lowell Green. Si Lowell Green ay subscriber ng Studies in the Scriptures. Tama ba? Yes, Studies in the Scriptures ni Pink. Meron siyang humigit kumulang 1,000 subscribers. Yan. Ngayon, nagkwento si Pink tungkol sa naging experience nila nung sila ay nag-travel from New York to England noong September 9, 1934. Nakasakay sila sa isang barko na ang pangalan ay RMS Majestic, araw ng Sabat, meaning Lord's Day, Sunday, September 9, 1934. Kasama ni Pink yung kanyang misis, si Vera Pink. Itong letter niya. Sabi niya, as far as we can see, there are no other children of God aboard. What? Kahit isa, walang Kristiyano sa barko. Unawan nyo as far as we can see, there are no other children of God aboard. Extreme. Our fellow passengers are given up to sport, bathing, dancing, card playing, etc. We have kept quiet to ourselves. This morning, they held divine service. Sabbath day. Conducted by the captain. Many should be shocked to hear we did not attend and join in thanking the Creator for journeying mercies. Hindi sila sumama. Hindi sila umattend. But I think you will now understand. We simply could not have fellowship with those who last night drank and danced and this morning went through a form of godliness. But we did endeavor to worship our gracious Father in the privacy of our own cabin. I have mentioned this to you to press on you the force of Ephesians 5:11, 2 Timothy 3:5, yung having a form of godliness but denying the power of it, from such turn away. It is in just such matters that Christians either miss or enter into God's best for them. May He graciously deliver you from the fear of man and keep you in that narrow way which alone leads to life. Ano masabi niyo kay Pink? Extreme. Ano? Kayo lang mag-asawang Christian doon? Antindi niyo naman. Wala kayo nakita dong fellow Christian ninyo? You see? Tapos tayo lang tatawagin nila extreme. Di tawagin nila si Pink extreme, pati misis niya. Dahil magkapareho tayo ng kanilang paniniwala. Di ba? Sino man makabasa ng sulat na ito talaga namang babatikusin si Pink. Napakatindi niya naman. Kailan mag-asawa ang Kristiyano doon sa barkong yun? Wala na iba? Ang tindi ninyo. Judgmental kayo. Ganun pa mga banat. Tandaan nyo mga kapatid, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Karamihan sa mga tao kasi ngayon, gusto nila maging neutral. At pagka binigyan mo ng diin at ipromote mo ang katotohanan, ayun, aakusahan ka ng extreme. See? Once na ikaw ay pumanig o kumatig sa katotohanan at sa katotohanan lamang, ang tawag sa iyo ng karamihan ngayon ay extreme. Yan ang katangian ng iglesia sa Laodicea. Ano ang katangian ng iglesia sa Laodicea? Neutral church. Basahin natin last na talata natin. Ganito na po ang karakteristik ng mga simbahan ngayon. Laodicea church na ho. Sala sa init, sala sa lamig. Hindi mainit, hindi malamig. Anong tawag dyan? Malahininga. Maligamgam. Basa, Revelation chapter 3,
verse 15, nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Pumili ka, saan ka ba talaga? Malamig ka ba o mainit ka ba? Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Kita nyo? Kaya maraming simbahan ngayon, malahininga eh. Hindi mo malaman kung sovereign gracer nga ba? O Arminian nga ba? O magkahalo, sovereign gracer, Arminian. Ang tawag dyan ay Calvinian, Calvinistic, Arminian. Arminian pero Calvinistic ang paniniwala. Pero Arminian. Tanggap nila kaligtasan ng mga Arminian, ng mga heretics eh. Wala tayong magagawa ng katotohanan talaga eh. Hindi tayo pwedeng lumaban sa katotohanan. We cannot go against the truth, but for the truth. Because that is the Bible, the truth. Ngayon, finally mga kapatid, are we extreme? Are we too extreme? My answer is this: yes, we are too extreme in abstaining from fleshly lust which war against the soul. Yes, we are too extreme in guarding and defending ourselves against unsound and false doctrines. Yes, we are too extreme in not giving in ourselves to self-indulgences and loose living. Yes, we are too extreme in following, in obeying God's commands, even the least of God's commandments. Yes, we are too extreme in our desire, in our aim, not to glorify ourselves, but to glorify our Almighty God. Therefore, when we stand before our Holy Lord, pagsisisihan mo ba natin mga kapatid kapag tayo humarap na sa kabanal-banal nating Diyos, na nung tayo namuhay dito sa lupa, ay namuhay tayo ng mahigpit, too strictly? Meron bang katiting na panganib na tayo po ay sasawayin ng Diyos, pagagalitan ng Diyos, sapagkat nagsikap tayo na mamuhay na extreme para sa kanyang kapurihan at kalwalatian? May God bless the message in our hearts. Tayo po'y lumuhod. Dakilang Diyos na banal, makapangyari at kataas-taasan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na pinayag sa amin. Salamat po Diyos sa mga kaliwanagang ito na ipinakita niyo po mula sa iyong mga salita. Talagang may tuturing namin, blessed Panginoong Diyos, ang aming mga sarili para ipahayag niyo sa amin ang mga katotohanan ito. O Diyos, napakarami po mga bumabanat at bumabatiko sa amin. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na huwag kaming sasama sa agos ng sanglibutang ito na hindi nakakakilala sa inyo. Tulungan niyo po kami kahit nag-iisa na lang kami na maninindigan pa rin. At palaging ang kaluwalhatian ninyo ang aming uunahin. Ang iyong kasiyahan, kaluguran ang amin pong magiging layunin. At hindi po ang aming sariling kaginhawaan, kaligayahan at kapakanan. Mahabag kayo sa amin, Panginoon. Hindi ho namin kaya na languyin ang agos ng sanlibutang ito kung hindi po sa biyaya ho ninyo. Kahit na po sa paningin ng nakararami, kami po ay extreme, kakaiba, iba, out of this world, alien, sapagkat marami sa mga tao hindi na nakakilala sa inyo at sa inyong mga aral. Pero kami po, Diyos, sa awat biyaya ho ninyo, magpapatulit mananatili.
I-preserve niyo po ang church na ito sa purity ng doctrines, Christ doctrines and Christian morals. Hindi po ang papuri ng mga tao ang amin pong uunahin o bibigyang halaga, kundi ang inyong approbation, ang inyong pong pagtanggap, ang inyong pong kagustuhan at kaligayahan. Mahabag kayo sa amin, Panginoong Diyos. I-preserve niyo po kami sa truth. At ang iba pang mga totoong mga iglesia ng Panginoon Jesus na naninindigan sa katotohanan. Huwag kaming maging maluwag, mananatili kaming strikto pagdating sa katotohanan at sa mga aral ng Panginoon Jesus. At hindi ho namin i-compromise ang mga katotohanan ito at ang aming mga paniniwala para lang po dumami kami, para lang magkaroon kami ng ministerial success, para lang kami ay magsiyaman, para lang kami ay umunlad. Tulungan niyo po kami sa biyaya niyo po na magtiis hanggang wakas. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Kahabagan niyo po ang aming mga anak, aming pamilya. Iligtas niyo rin sila, Panginoong Diyos. Maawa kayo sa kanila. Ang lahat ng ito, Diyos, inahabilin po namin sa inyo. Patuloy niyo kaming gabayan. Turuan pa. Marami pa kaming hindi naintindihan at naunawaan. Ang lahat nito, Diyos, ay aming pong dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Sandali po muna tayong maupo mga kapatid at meron lang po akong i-announce sa inyo.